Ito pong pagre-resign ni Senator Ping Lacson bilang tagapamuno ng Senate Blue Ribbon Committee, do you think this was a good idea? Well, it could go both ways. Pwedeng hindi makabuti sa pananaw ng iba sapagkat malaki pagtitiwala nila kay Senator Lacson. Katulad ko, malaki pagtitiwala ako sa kanya. So, sayang na hindi siya magiging chairman. So, yun yung baka maiba ang timpla. Ayan. Maganda yung pagpapatakbo niya. Ganun ang sinasabi. Although may mga namimintas. On the other hand, ito naman yung advantage o plus factor. Hindi mo na siya pwedeng barilin, siya ang pwedeng mamaril. Ibig sabihin, mas dangerous si Ping Lacson na critic kaysa siya ang nagpapatakbo. So that is the good side of it. He's an ex-officio member. He's the president pro tempore. In other words, he's the vice president of the Senate. Yun ang rango nun eh. So, ex-officio yun. Sa Blue Ribbon at sa kahit anong committee. Nasilip yun. Hindi siya ngayon ang binabaril. Siya ang namamaril. Pag yung mga nasilip siya. So again, as I said, it could cut both ways. Maaaring naging advantage ito. Na hindi niya siya ang chairman ng Blue Ribbon. Fair po ba yung tampo ng iba daw na tila yung direksyon ng Blue Ribbon Committee investigation under him, nag-iiba na raw yung direksyon at parang natutumbok yung mga senador at parang naiiwas sa mga kongresista? Is that even a fair claim? May nagsabi nga nun. May mga nagsabi nun. Sa matter of fact, sa sulat ni Senator Lacson sa pagre-resign niya, binanggit niya yun eh. Pero sinabi rin niya na not true. It's not true. Because ang mentality ni Senator Lacson, and I think I can speak for him as far as this issue is concerned. He leads and goes where the evidence leads him. Ganun eh. Ganun yung takbo niya. Hindi niya dinala doon. Yung ebidensya doon papunta eh. So kung may tinatamaan, may sinasagasaan, excuse me. Di ba? Pero doon papunta yung ebidensya. Ganun. Kasi I remember in a previous interview for ours po, nabanggit nyo na sagasa na ito. No? Kung sino yung tamaan. Ganun pa rin po ba yung mentality ninyo in terms of holding accountable those who were involved in this massive corruption related to flood control and other infrastructure projects po? Yes, sir. Definitely. That's why ang lakas ng loob ko sabihin na itong 2026 budget na to, hindi namin hayaan to. Kahit sino masagasaan dito, hindi kami papayag. Hindi kami papayag na may insertion ito. Hindi kami papayag ng hindi malinis ito. Hindi kami papayag ng hindi makikita ng tao paano ginawa ito at ano laman ito. Kaya pati bycam, live streaming. At yun ang sinasiguro namin sa inyo. So, kung may mga masasagasaan kami dito sa mga investigasyon, may mga masasagasaan ang Senado, may ganun talaga. Bakit ka humara-hara dyan? Di ba? Bakit ka nagloko dyan? Tatamaan ka talaga. At saka, sabi nga ni Ibe, kasi may naman nagbibintang, kasi pumaporma daw. Palakas, hindi niya kailangan ng kapital, sabi nga niya. Dahil, totoo yun, alam ko yun. Kasi ito 2025 na pagtakbo, napilitan lang siya eh. Nabuyo lang namin eh. Si Lacson po, si Lacson. Si Bing, nabuyo lang namin yun eh. Ako naman, nabuyo din. Kaya nandamay ako. Di ba? Pero gusto na namin talaga magpahinga. So, usapan namin dahil 2031, kahit pwede tayo mag-re-election, tama na. Kaya, di ba, yung word na ginamit namin, kami rito. So, pasensya kung sino masagasaan. Pero anong balak niyo po dito sa Blue Ribbon Committee hearings? Tuloy po ba ito? Oo, hindi naman. Ang Blue Ribbon kasi, pinakamaganda sa Blue Ribbon, they can call a hearing anytime ng chairman pwede. Motopropyo yun eh. Ito lang ang may motopropyo powers. Sa lahat ng committee ng Senate, yun lang ang may motopropyo powers. Kaya natatandaan nyo nung may mga nakaraang hearings ng mga ibang mga committee, nung 19th Congress, di ba may mga pumapalag? Hindi lang nila nasilip eh. Hindi pwedeng mag-hearing yung committee na yun. Yung mga nag-hearing na yun. Nang walang bill, walang resolution, walang privilege speech.
basta naisipan lang ng chairman, tumawag ng hearing. Hindi pwede yun. Dapat yun, na totoo nun, ano yun, off the record lahat yung pinag-usapan nun. Kasi dapat, ang pwede lang talaga, na motu proprio, Blue Ribbon. So in other words, kahit break kami hanggang November, ang Blue Ribbon pwede tumawag ng hearing anytime. Kung meron bagong usapin, not necessarily flood control, baka merong mga ibang issue na dapat public accountability ang kailangan. But all the other committees may call for a hearing if there is a resolution, a bill, a privileged speech pending in his committee or brought before his committee. Yun ang pwedeng tumawag ng hearing. Kailan niyo po balak i-resume itong... In other words, in aid of legislation. Apo. When do you plan to resume po itong Blue Ribbon Committee hearings pagdating po rito sa flood control corruption? Siguro pagkatapos namin magdesisyon bukas ng tanghali. nung magiging chair. Kasi yung majority mag-meeting bukas ng tanghali. Kami, nag-usap-usap kami, mag-caucus kami. Siyempre, papaalam namin sa minority ko ano yung mga mag-uusapan. Pero usapan kami, magko-caucus kami. Pagkatapos, alamin na namin kung talagang final, kung sino talaga yung mga napupusuan namin at kung sino talaga yung handang tumanggap at yung malaman natin kung sino talaga yung hindi interesado or ayaw or masyadong busy. May mga binanggit kayong pangalan, di ba, sa panayam niyo po today, this morning. Sino-sino po muli yan? Yung mga possible replacements po. Well, si JB, JB was on top of the list, ano? And then Tulfos, and then Risa, Kiko, Pia. Kiko and Pia. Yung dalawang Tulfo po ito, no? So 1, 3, 4, 5, 6, 6. Okay. Out of the 6 names, lahat po ba sila nag-express ng interest na, hindi, sige, okay kami dyan? Hindi. 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 Sino yung mga hindi interesado po? Okay, nung binubuo pa lang namin ng majority noon, isa sa mga importanteng committee na hawak ng majority is the Blue Ribbon. Yeah. So we were looking for among us yung sino yung ipapalit namin kay Senator Marcoleta. Not that Senator Marcoleta was not doing well. He was directing the committee as far as his perspective is concerned. It's okay naman. Wala naman problema ron. Kailangan sa majority mapupunta yung ganung kalaking committee, no? Yung pinag-uusapan yan, ang mga kandidato, si Pia, si Risa, si Kiko, pati si Bam. Puro tumanggi. At lahat sila, ang tinuturo si Ping. Yun. Ganun ang background nun, nung pinag-uusapan namin yun. So ngayon? Si Kiko, sabi niya, teka mo na, baka mabisi ako sa agriculture ko, yun ang itinakbo ko eh. Sabi niya, mga ganun. Pero ngayon, si Senator Kiko at Senator Risa, nag-express po ba muli ng lack of interest? Wala pang sinasabi sila na gusto or ayaw, pero kami naglilista. Kami nag-iisip na dapat isa sila sa mga dapat i-consider. So at the moment I have to be very honest about it. Kanina nung magkausap kami ni Rafi, kasi si JB talagang he practically didn't want to until kanina na sinabi niya, sige, let's talk about it tomorrow lunchtime. Sabi niya sa caucus ng grupo. But Senator Rafi Tulfo, nung kausap ko siya, sabi niya, he's happy with his committees that he's handling. Baka daw makabitaw siya doon sa mga public services, labor, yung migrant workers, mabigat yung mga committee niyang hawak. Baka raw siya. Baka so, daw medyo talagang parang ayaw niya. Bagamat iniisip namin na he would make a good chairman of Blue Ribbon. Erwin,
is in flight. Eh. He left for abroad. Pero magka-text kami and mag-uusap kami bukas ng tanghali ulit. And then Risa also just left. Kiko and Pia kasi we want her in energy. We really want her. It's a very important and very, lalo na sa sitwasyon ng bansa ngayon. Sa mga kakulangan natin dyan sa enerhiya. So medyo gusto lang namin nga na sana makonsider sila. Senator Pangilinan, Kiko Pangilinan, Francis Pangilinan. Busy rin yun. Pero just in case, wala namang hopefully most of us will be there in the meeting tomorrow, the caucus tomorrow. Pero for the record, you would prefer that the Blue Ribbon Committee investigations continue? Kasi sa House Infracom investigations, they halted it eh. Tapos yung ICI, closed door. Ayaw naman nilang gawing public. So yung mga tao nagtatanong, saan kami tututok? Baka magka-problema lalo pag walang transparency. And many are watching ditong sa Blue Ribbon Committee investigation, hindi po ba? Talagang nabubusisi ng publiko yung mga pinag-uusapan. Sa akin, personal ko opinion to, hindi to opinion ng Senado. When I give my opinion, I say if it's the Senate's opinion or not. Ito, opinion ko to. Habang hindi natin nakikita kung ano nangyayari sa ICI, dapat tuloy ang hearing ng Senado. Kasi open yung sa Senado. And somehow, yung mga na-unearth namin at tumilitaw doon ay nagagamit ng ICI. As a matter of fact, pinapatawag nila madalas eh. Siguro naman, I'm at liberty to tell you that every now and then, almost every day, humihingi sa akin ng authority ang ICI or DOJ. Napadala ko sa kanila yung mga nakakontempt sa amin. So I always order with the of course informing the chairman ng Blue Ribbon na hinihiram si Diskaya. Paladala ko doon, Sergeant at Arms. O hinihiram si Mendoza, hinihiram si Hernandez, si Alcantara. Kanina may bago na naman dalawa, buti na lang may kasya pa doon ng kwarto kasi may dalawang kinontempt si Francis sa hearing na agree. So sumisikip masikip na. Dito pala Tito Sen, ano nangyari po kay Gutesa? Nawala. Parang walang nadinig eh. Hindi sumipot eh. Kasi kinabukas, nung nag-testify, hindi naman masyadong natanong eh. Pag anong nangyari, kinausap siya ni Secretary Boying. Katabi siya ni Secretary Boying eh. Sinabi sa kanya Secretary Boying, whether gusto mo o hindi, kasi sabi niya rin sa kanyang affidavit, kailangan niyang pumasok sa Witness Protection Program. He's afraid for his safety, di ba? Pero nung nagsasalita na siya, nagbago isip niya, di ba? Sabi niya, hindi niya kailangan. Hindi ko kailangan, kaya ko yan. And then, Marines siya, Marines. Tapos, sinabi sa kanya ni, sige, pumunta ka bukas sa TOJ, sa Department of Justice. Hindi ka namin bukas 9:30 para makuha natin lahat yung mga detalye ng sinasabi mo. Yun ang sinabi sa kanya. Kinabukasan, tinatawagan ako ni Secretary Boying. Sabi niya, asan yung testigo nyo? Abay, sabi ko, hindi ko alam. Hindi sumipot 10:30 na. Hindi, baka naman na late lang. Sabi ko, nung hapon, wala na rin. Nahanap nila. Hindi na contact. So, nawala sa usapan yung testigo na yan. Tsaka ito kasing ginamit na propaganda ng iba yung bumabakbak dun sa direction po ng Blue Ribbon Committee investigation. Sinasabi, bakit si Martin Romualdez hindi naging subject ng case build-up? I think the answer was that the so-called star witness hindi sumipot, hindi po ba? Sa DOJ? Oo, nawala Nawala. Tapos may mga nag-question doon sa kanyang affidavit. So dapat yun, kung nagpunta siya ng DOJ, linawan ng konti yan at saka kakaroon ng pagkakataon na mapatawag natin kung sino yung mga dapat ipatawag.
Hindi ba dapat ang tanongin po dyan kung nasaan si Gutesa ay si Senator Marcoleta dahil siya ay naglabas dyan, and I understand without even giving the chair of the Blue Ribbon Committee the courtesy of informing him na mayroong surprise witness. Palagay ko tinanong na siya. Hmm. I'm not private to that, but ang sense ko, hindi siya tinanong. Kasi siya yung nagpakilala ro sa testigo na yun eh. So I'm sure tinanong siya ng DOJ na hiniling sa kanya or something.